Ce matin, avant d'aller à l'école, je me suis levé et j'ai déjeuné. Yung siya mismo. Infinitive form. Yung verb et, yung verb itself, mapa-avoir, mapa-aller, aller, manger, habiter, yan ay nasa infinitive form. Ang verb, pagka hindi pa nababanghay, ang tawag doon ay infinitive. Nagko infinitive form. Pag hindi pa nabanghay ang verb, nasa infinitive form pa siya. Nako? Okay? So yung verb et, buray ko na itong infinitive, ha? Yung verb et, pagka binanghay natin sa present tense, paano nga ba ang banghay no sa present tense, ano? Marlon? Pakisulat. Yung verb et lang mismo. So, yan ang verb. Ang verb mismo, pagka binanghay na, ang verb et, pag binanghay na, ito na siya. Suis, som, et, som. Ito ay nasa present tense. Nako? Present tense yan. Nakita niyo sa verb, sa book ninyo, present tense yan, nasa gitna. Ngayon, pagka linagay natin siya sa passe compose o paste ete. Okay? Okay. So, nakita ninyo? Kaya ako pinamememorize ng gusto sa inyo ang verb et at saka verb avoir. Dahil sa passive compose, ang verb et at saka verb avoir ay ginagamit. Katulad yan. Ngayon naman, pakisulat nga ang kwan, dugtong ang pronoun personnel, Michelle. Dito, oh, sige. Okay. Ngayon, pakibasa nga, ano? Michelle? J, 2, il, L, no, U, L, L. Il. L. Okay, ha? Ete, tu a ete, il a ete, elle a ete, on a ete, kulang ng on. On a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été, elles ont été. Ngayon, pagdating sa Pilipino, pag-translate nga yun sa Pilipino, Shirley? Yung first person, singular. Oo, yung sinabi mo kanina. Ako ay dati. Dati ako. Ano yung sinabi mo kanina? Okay. Kayo ay naging, kami ay naging. Francis. Ako ay naging mayaman. Ha? Pakinggan. Ikaw muna. Ha? Pakiulit. Lakas. Oo, wala yun. J'étais riche. J'étais Dati ako'y lalaki. J'étais riche. Riche. Gulo? Gulo? Okay, na? Okay.
Balikan natin yan next, mamaya siguro, ano oras na ba? Okay. Ngayon, pagdating sa passive composite, ito na siya. Okay? Yan mismo ang passive composite ng verb et ang verb avoir. Nako? Pero katulad ng verb et, idudugtong ang verb avoir itself, hindi yung verb et. J'ai eu, tu as eu, il, elle a eu, nous savons, vous savez, nagkaroon ako, nakuha ko na ang diploma ko. Okay. Sa present tense ng verb alin, ibang hinga, no? Okay, Tracy. Wait. Hindi, sa present muna, sa present. Tignan niyo sa page 11, verb alin. Present tense, ito ang banghay ng verb alin. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Okay. Ngayon, pagdating sa passive composite, okay, tapos au Philippines. D'accord? Je suis allé aux Philippines. Oui, je suis allé où? Je suis allé Je suis allé. Ngayon, okay, ito, dahil ako ay lalaki, pagka babae, isusulat niyan ay Je suis allé. Double E. Nako? Pag babae, double E. Pag lalaki, isang E lang. Nako? Okay. Sa femina. Preposition. Okay. Ang dami siya. Ang dami. U. Nakailan ka ba? Walang accent. Ano yan? Vowel. Verb. Verb ito. Uy, verb avoir, tingnan ninyo, pang-ano katawang pangilanan? Pangalawa. Third person singular. Okay, verb avoir. Itong a na may accent, yan yung to or sa. To or sa Pilipino. Or at. Nako? Man na AU, ito ay saan? Yung U naman, OU, ito ay or. Or. Yung U na may AUX ay plural ng sa. Yung sa. Ito, saan? Sa. Plural. AUX.
Kunwari, paano gagamit itong AUX? Je vais aux Philippines. Pagka isang pag-iis, pag walang Ah, sino? Double E. D'accord? Chez mon ami. D'accord? Mon ami ay laging pagka ginamitan ng possessive adjective ang ami, laging mong kaibigan ko. Hmm? Pero, tandaan, ito paliwanag ko mabuti ha. Pagka sinabi mo sa Pranse, sa formal way of saying na kaibigan, chez un ami. Un ami. Pagka lalaki, ang ami. Nako? Kasi sa Pranse, pag sinabi mong mon ami, boyfriend. boyfriend o girlfriend, tukama. Nako? Ano sa Tagalog, sa Pilipino? Pagpari, ha? Pag, Pagparito. hindi pagpunta ay to go, pagparito ang venir. Okay. Tracy, parito ka. Hindi sir, akala ko po pang hindi siya yung pang mga Batanggay, yung ganun parine. Ayun parine ay parito ka, pumarito ka. Eko? Okay. Sino makakapagbanghay niya sa present tense ng verb venir? Pakibanghay, pakibasa ng buo, ano? Je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, il, elle Viens. Okay. Je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. D'accord? Okay. Nakita ninyo ang venir, ang ending ay ar, samantalang ang ale ay er. Okay? Ang verbs ay may grupo, tatlong grupo. Yung er, first group, ir, second group, tapos yung third group ay irregular. Nako? Okay. Sa second group, ganito ang ending. Yung second group, ang ending ng infinitive form ay ir. So, ang ending pagka binanghay na, SST. Nako? Sa singular form, nako? Ito, yung sinasabi ko, yung ending ng kanya, SST. Nako? Sa second group. Nako? Pero sa plural form, ang ending ay lagi lahat ON, ONS, EZ, UNT, or ONT. Nako? Hindi pare-pareho sa third person plural. Ngayon, pagdating sa pagkalinagay na natin sa passive composite, verb et pa rin ang gagamitin. Kaya lang, ang passive composite ng venir ay venu. Je suis venu, tu es venu, il est venu, elle est venue, nous sommes venus, vous êtes venus, ils sont venus, elles sont venues. Okay. Okay. Pakibasa nga ulit. Je suis venu chez nous. Je monte, tu montes, il, elle, on monte, nous montons, vous montez, il, elle monte. D'accord?
So, ito ang present tense na monte. Ngayon, sa pagkaginamit natin ang verb et sa passive composite na monte, je suis monté. D'accord? Okay, je suis monté. Ibig sabihin niyan, pumanik ako, je suis monté au 12e étage. Pumanik ako sa pangalawang palapag. D'accord? Je suis monté dans ma chambre. Pumanik ako sa kwarto ko. D'accord? Monté. J'ai monté. La valise. J'ai monté la valise. Titignan nyo, je suis monté. Ako lang pumanik. Dito sa verb avoir, j'ai monté la valise. Ibig sabihin, mayroong object complement. Merong pangalawang object. Ipinanik ko ang maleta. Hindi ba ito passive composite? J'ai monté, ipinanik ko ang maleta. Dito, pumanhik ako. Dito, ako lang ang object nag-iisa. Pero dito sa verb avoir, mayroong complement object. May ginupo po yun. Pangalawang object, bagay. Dito sa verb et, isang bagay lang ako yon. Isang object lang. Dito sa verb avoir, mayroong complement object, pangalawang bagay. Ce matin, avant d'aller à l'école, je me suis levé et j'ai déjeuné. Et après, je me suis lavé, je me suis brossé les dents et j'ai étudié. Le passé composé, il est compliqué. Quel verbe utiliser, être ou avoir? Le passé composé, l'action est dans le passé. Faut-il dire je suis ou j'ai?